Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sanang humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang sanang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 195 ng International League. Nagawa ang makabawi agad nitong si Gintoki laban sa depensa nitong si Hanamichi. Kaya naman, nagawa agad nilang makuha ang kalamaan sa Shouku. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Habang itong si Hanamichi naman ay unti-unti na talagang napipikon kay Gintoki. Dahil sa napansin nito na parang pinaglalaruan lamang siya ni Gintoki. Akala mo ikaw lang may kakayahan na tumira ng tres ng ganun lang kadali ah. Ngayon, humanda ka. Dahil sa pagbawi ko, ipapakita ko sa'yo na mas magaling akong tumira ng tres kumpara sa'yo. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili na talaga namang sobrang seryosong nakatitig kay Gintoki. At itong mga tropa ni Hanamichi ay labis na kinilabutan kay Gintoki. Ibang klase talaga tong si Gintoki. Mapa-opensa man o depensa, napakahusay nito sa lahat. Pero sana makabawi talaga itong Shouku sa laban, lalo na itong si Hanamichi. Sana mabawian niya itong si Gintoki sa ginawa niyang pagpunto sa kanya. Yan ang sabi ng mga tropa ni Hanamichi. At itong mga manlalaro ng Dawan ay napansin din ang laruan nitong si Gintoki. Playing forward sa depensa at shooting guard naman sa opensa. Mahirapan talaga ang Shouku sa kanya. At isa pa, hindi pa masyadong nagpapakitang gilas ang kanilang tunay na ace player. Kaya naman, siguradong delikado ang Shouku kapag hindi nila nagawang mapigilan itong si Gintoki. Yan ang sabi ni Zeto. Tama ka nga coach, at mukhang yung ipinakita niyang kapalpakan kanina ay pakagat lamang niya. Dahil mukhang ngayon niya ipapakita ang kanyang tunay na laro, lalo na nung si Hanamichi na ang bumantay sa kanya. Yan naman ang sabi ni Yamato. Oo nga, at tama talaga itong si coach na baka madihado talaga ang Shouku dito. Dahil napansin ko rin na itong si Todori ay halos wala pang ginagawang aksyon sa laban. At puro si Gintoki pa rin ang gumagawa ng plays sa kanila. Ano kaya ang pinaplano ng Dream Team? Bakit ayaw pa kaya nilang pakilusin itong ace player nila? Nire-reserve ba nila ito sa kanyang laro para sa second half ng laban? Yan ang sabi ni Atochi. Sa tingin ko, tama ka nga Atochi. Mukhang balak ng ace player ng Dream Team na sa second half magpakitang gilas. At sa tingin ko rin, parehas sila nitong si Rukawa na sa second half magpapakitang gilas. Abangan natin sila. Tignan natin kung ano makakaya ng dalawang ace player na yan pag nagseryoso na silang dalawa. Yan naman ang sabi ni Kenji. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouku ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Sabay na pabulong ito sa kanyang sarili. Nawala na si Mitsui sa laro. Kaya naman, siguradong medyo mahihirapan ako maghanap ng mapapasahan sa outside. At itong si Sendo naman ay pinalitan itong si Hanamichi ng binabantayan. Kaya naman, mas lalo ako mahihirapan na ipasa sa kanya ang bola dahil malaki ang kanyang kalaban sa ilalim ng basket. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili nang biglang nakita ni Ryota na mabilis na tumatakbo itong si Hanamichi papunta sa rainbow area. Kaya naman, agad na ipinasa ni Ryota ang bola papunta dito. Habang itong si Gintoki naman ay agad na hinabol itong si Hanamichi para pigilan ito sa kanyang binabalak. At ang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad din naman itong nabantayan ni Gintoki na mahigpit. Kaya naman, itong si Hanamichi ay naganda na para umatake kay Gintoki. Sige may pulang bahok, tignan natin kung makakabawi ka sa akin ngayon. Sige na, umatake ka na sa depensa ko. Yan ang sabi ni Gintoki. Huwag ka mag-alala Gintoki, dahil babawian din kita sa posisyon na ito at sisiguraduhin ko rin sa'yo na hindi mo ako mapipigilan. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sabay atake sa kanang depensa nitong si Gintoki. Sabay double crossover pakaliwa naman ito at onting hawi sa kaliwang bewang ni Gintoki. Ngunit, itong si Gintoki ay hindi nagpa-apekto sa ginawa ni Hanamichi na pag-awi. Kaya naman, agad niya ding tinigasan ang kanyang kaliwa upang hindi makalusot itong si Hanamichi sa kanya. Ngunit, laking gulat nitong si Gintoki dahil na nga sa biglang umiti itong bida natin. Sabay step back ng napakahaba upang magkaroon din siya ng distansya dito kay Gintoki. Sabay tumalo nito ng sobrang taas
at akmang gagawa ng isang tres. Ngunit, itong si Jintoki ay hindi rin nagpatalo at agad din siyang nakabawi sa depensa. Kaya naman, tumalon din ang napakataas at sinabayan itong si Hanamichi sa ere. Kaya naman, nagsasabayan na ngayon itong sila Jintoki at Hanamichi sa Rainbow Area na labis na ikinatuwa talaga ng buong manonood sa loob ng court. Ayos! Nagsabayan itong si Jintoki at itong may pulang buhok sa 3-point lane. Sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa? Magagawa kayang maipasok na may pulang buhok ang bola sa kanilang basket? O magagawa itong masupalpal nitong si Jintoki? Sige, may pulang buhok! At ikaw, Jintoki, ipakita niyo sa amin kung sino ang mas malakas sa inyong dalawa. Yan ang sigawan ng mga manonood na talaga namang nasasabik sa magiging resulta ng laban nila Hanamichi at Jintoki. Patay! Nagawa pang makabawi nitong si Jintoki sa depensa. Pero sana naman hindi na magawang mapigilan nitong si Jintoki ang ating kaibigan. Yan naman ang usapan ng mga tropa ng Shoku. Sige, Hanamichi, may tiwala kung magagawa mong maipasok ang bolang yan. Alam kong kaya mong higitan niyang si Jintoki. Yan naman ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili na talaga namang buo ang tiwala kay Hanamichi. Habang itong si Hanamichi at Jintoki naman ay nagsasabayin pa rin sa Rainbow Area. Hindi ka makakapunto sa depensa ko, Hanamichi. Malabong magawa mong maipasok ang bolang yan sa inyong basket. Yan ang sabi ni Jintoki. Nagkakamali ka, Jintoki. Dahil hindi mo ako magagawang pigilan dito. Sisiguraduhin ko sa'yo na magagawa ko rin maipasok ang bolang ito sa aming basket. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sabay bitaw ng bola palubo papunta sa kanilang basket. At itong buong manlalaro sa loob ng court ay napatingin talaga sa bolang itinira nitong si Hanamichi. At laking gulat ng lahat dahil na nga sa nagawang maipasok ni Hanamichi ang kanyang tres sa kanilang basket. At halos hindi mo lang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang makuha ulit nila ang kalamangan sa Dream Team. At labis na ikinamanga talaga ng buong tagahanga ng Shoku. Ang husay mo talaga, Hanamichi! Kayang-kaya mo talaga maipagsabayan sa shooter ng Dream Team. At dahil dyan, lalo mong pinalakas ang loob ng mga taga-suporta ninyo. Sige, Shoku! Kayang-kaya niyo yan! Alam namin na makukuha niyo ang unang half ng laban na to! Go, Shoku! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shoku. Nang bigla nagsigawan na rin ang mga fans nitong si Hanamichi. At talaga namang sobrang lakas ang sigawan ng mga to para kay Hanamichi. Ayos! Nakagawa na naman ng puntos ang aming may labs na si Hanamichi! Ang pogi mo talaga! Kapag nakakapuntos ka, sige, Hanamichi, talunin mo ang mga kalaban ninyo. Patunayan mo na ikaw lamang ang pinakamalakas sa ligang ito. Yan ang sigawan ng mga fans ni Hanamichi. Ayan na naman yung mga may ingay na fans nitong si Hanamichi. Ang sasakit nila talaga sa tenga. Yan ang sabi ni Takamiya. Oo nga, masakit nga sila sa tenga. Pero pansin nyo ba na bakit ang gaganda ng fans nitong si Hanamichi kumpara sa mga fans nitong si Rukawa ng mga Jologs? Yan naman ang sabi ni Nomo na narinig naman ng mga fans nitong si Rukawa. Kaya naman, nagsigawan na rin ang mga tagahanga nitong si Rukawa at hindi nagpatalo sa mga tagahanga ni Hanamichi. Rukawa, may labs! Huwag ka magpapatalo sa may pulang buhok na yan! Patunayan mo sa kanya na hindi siya ang malakas sa inyong kupunan! Magpakitang gilas ka na rin, Rukawa, may labs! Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga nitong si Rukawa. Habang itong si Hanamichi naman ay hinarapan itong si Jintoki at tinitigan nito ng sobrang talim. Hoy ikaw, ang level mo ay pang distrito nyo lamang. Kumpara mo sa level ko na pang international talaga. At oo, baguhan pa lang kami dito sa ligang ito. Pero kayang-kaya naming talunin ang lahat ng kupunan dito. At ipapakita namin sa lahat na kami ang magkakampyon sa ligang ito. Yan ang seryosong sabi ni Hanamichi. Anong sabi mo, ungas ka? Parang hindi ata maganda ang tono ng pananalita mo ah. Pero huwag ka mag-alala. Dahil lahat ng sinabi mo sa akin ngayon ay ipapakain ko sa'yo ng buong buo. Yan naman ang sabi ni Jintoki. Mukhang nagkakainitan itong si Jintoki at itong pinsan mo, Harochi ah. Parang magiging maganda ang laban ng dalawang yan. Pero sa uli, sino kaya ang matitirang nakatayo sa kanilang dalawa? Yan ang sabi ni Yohe. Kakaiba na talaga ang laruan itong pinsan ko na to. Nagagawa niya makasabay kay Jintoki na pinahirapan din ako ng gusto. Mukhang malayo na talaga ang narating ng pinsan ko na to ah. Sana maging kampi ko siya balang araw. Yan naman ang sabi ni Harochi. Nang biglang sumigaw itong si Ayako. Shoku! Depensa na dali! Huwag niyong hahayaan na makapuntos pa ang mga manlalaro ng Dream Team. Dapat makuha ulit natin ang posisyon laban sa kanila. Bilisan niyo na, Shoku! Depensa na! Yan ang sigaw ni Ayako na naging dahilan upang agad na dumepensa ang mga manlalaro ng Shoku. Habang itong coach ng Dream Team naman ay napabulong sa kanyang sarili. Hindi na masama ang ipinapakita niyo, Shoku. At aaminin ko na kayo pa lang ang nakapagpahirap sa aking mga manlalaro.
na sa loob ng 3 taon, muli ko na namang nakita na ginanahan ang mga malalaro ko sa laban. Yan ang sabi ng coach ng Dream Team. At dito na nagtatapos ang Chapter 195 na International League.